Moises. Ang tao ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos na maging tagapamahala sa kanyang ari-arian sa lupa. Subalit sa kabila nito, obligasyon din natin ang mag-alay sa ating Diyos ng anumang ani na siyang ipinamahala sa atin. Ang panahon ng obligasyon ay isang paghamon sa bawat Ang panahon ng globalisasyon ay isang paghamon sa bawat isa kung hanggang saan at sa paanong paraan na ibabalik ang lahat ng bagay sa Panginoon. Gaya din ang pagsubok sa lahat na paano gagamitin ang yaman sa pagtulong sa kapwa at kung sa paanong paraan ang yaman ay nagagamit ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Instrumento tayo ng pagbabalik loob na ito sa panahon natin ngayon kung kaya ating simulang panambalikin ang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Atin din pong isama sa ating mga panalangin sa umagang ito ang mga magdiriwang at nagdiriwang kanilang kaarawan na sina Gadwin Vince Aranilla, Gilberto Rianzares, Mariela Perlas, Jaden Rianzares, Jan Ryan Arizapa, Margilin Hibina, Yana Frey Ricania at Reymas Palpan. Tatayo po ang lahat at atin pong awitin ang pangungad na awit. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat puso at sa iyo, lahat ng nasa tanari ay nababatid mo at walang lihim na nalilihim sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo. Marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili sa dalawang utos na ito na papaloob ang buong kautusan at katuroan ng mga propeta. Magsinuhod po. Ating pong pagsisihan ang ating mga pagkakasama sa Diyos at sa ating kapwa. Kami napisal sa iyong Diyos na mapangyarihan at sa lahat ng mga santo sa Diyos na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa kaligtan namin gawin. At ito'y sarili ng liyan. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos na kawawa kami. At sa lahat ng mga santo, nagpanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Gawan kayo mapagyaring Diyos, patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, patubahas sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo manalangin, mga Panginoon at walang hanggan Diyos, ang daluyan ng buhay at pagpapala. Panginoon, patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ang kagandahang loob, mga biyaya ay pinagkaloob mo sa amin sa kabila ng aming Panginoon kasalanan. Naway loobin mo kami, O Diyos, na iyong banal na Espiritu upang magbukas ang aming kaisipan
Kung sa gayon, lubos namin maunawaan ang kahalagahan ng pagpapasalamat at pagbibigay ng nararapat para sa iyo bilang papuri at pasasalamat. Gayon din ang hindi isama sa ating mga panalangin na ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang karawan, lalong-lalo na sa Nagagawin Vince Aranilla, Gilberto Rianzares, Madeline Medina, David Rianzares, Jan Brian Arizapa, Mariela Perlas, Yana Piricanya, Junila Busta at Raymond Falcan. Nawa, Panginoong Diyos, ay pagpalain mo itong iyong mga anak na magdiriwang ng kanilang karawan at mapuspos ng iyong kagalakan at kasaganaan. Gayon din o Panginoon ang aming panalangin para sa aming mga kapatid na may karamdaman, lalo-lalo na sina Maylin Villavicencio, Rudy Salutes, Narciso Frias, Biang Benito Rianzares, Padre Edwin Buntuk, Glorina de los Reyes. Nawa o Diyos, walang kasi nagpagalingin mo po sila o Panginoon upang sa iyo, Panginoon Diyos, patuloy mo ng pagbigkod at panampaan. Nag-aamin din pangalalangin para sa aming mga kapatid na sumakabilang buhay na lalong-lalo na sina Erlinda Suto. Buksan mo po ang pintuan ng lahat para sa kanila, ibang kaloob, Panginoon, ang buhay ko na naman. At ang aming patuloy po ng aming mga ipagpapasalamat na lalong sa second sa limang Jesus. Nawa o Diyos, ang pagpapala at biyaya ay pagkaloob sa kanila upang ito yung mga anak na naglilingkod sa iyo at iyong simbahan, mapuspos ng iyong kalakasan, nagalakan at kasaganaran buhay. Ang lahat ng iyong dalangin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon na buwan ng hari na sa at ang banal na Espiritu sa Diyos ngayon at magpapagod. Amen. Magsiyo po po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Magandang pakitain ang ginawa ni Elias sa pagbisita niya sa babaeng bahay. Sa kaunti ang halina at langit. Ipinagaman niya at itinuro ang kahalagahan ng pagtingin sa Panginoon na siya nagbibigay ng mga kaloob ayon sa ating kailangan. Ibig itahiwatig ng pagbasa ito ang makinig at hindi na mawala ng pag-asa sa pagkilala sa Diyos dahil ang lahat ng bagay sa mundo na kailangan ng isang tao ay ibinibigay sa Kanya sa tamang panahon at pagkakataon. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ng mga hari. Noong mga panahon niyon, sinabi ni Yahweh kay Elias, "Umalis ka rito, pumunta ka sa rapitan sa lupain ng Sidon. May inutusan ako isang bayan na magpapakain sa iyo. Pumunta ka siya roon at nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod. Nakita niya ang balo na papasok na siya sa pintuan ng lungsod. Nakita niya ang balo na namumulot ng pagkato. Sinabi niya sa babae, "Maaari po ba makiinom?" Alis ng babae upang ikuha niya ng tubig. Nakahabol niya sa sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ng babae, "Alam po ni Yahweh na iyong Diyos na wala kaming tinapay. Mayroon kaming kaunting halina at kapatak na langit. Namumulong ako ng pagkato upang lutuin iyon at nakakain ng lang kami ng anak ko bago kami lumipat." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, pumayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang kaunting tinapay at pagkatapos magluto ka na para sa iyo. Sapagkat ganito ang sinabi ng Diyos ng Israel, hindi ninyo maubos ang kanina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang iyong tulis. Sa pagkayan hanggang higit sumating ang talagang araw na ulay na karating magkakatakiyat na may kapal. Ginawa mo yung babae ang gusto si Elias at sila'y tuloy. Si Elias at silang pamina at hindi niya naubos ang halina sa lalagyan at hindi natuyo ang langit sa sisiglan, tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa langit ang
atin upang tayong lahat ay mailigtas sa kasalanan. Si Jesus mismo ang nagpakita nito para sa atin. Siya mismo ang unang nagpadama ng paghahandog sa isang kaganapan para sa kabanalan ng sarili at ng ating pagsunod sa Kanya bilang bahagi ng katawang Ginoo niya. Ito ay ang simbahan. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Dalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ng mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao, at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop, may dala ng dugo ng mga hayop. Ngunit pinsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Kundi gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa na matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita. Ngayong matatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y ulit darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon ay sumainyo. Ang banal na Ebanghelyo na kay San Marcos sa kabanata 12, nagsimula sa talata 38 hanggang talata 44. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpupugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at mga upuan pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasalkalay ang pagdarasal ng mahaba.
lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ng mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman isang babaeng palo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang malagan at kanyang sinabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit sa kanilang lahat. Sapagkat ang iba'y naghulog ng bahagi lamang na hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang Evangelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Papuri